Isang umaga, sa gitna ng katahimikang unti-unting binabasag ng paggising ng Maynila, isang kampiyon ng mundo sa boxing na nagngangalang Maria Santos ang di sinasadyang makasaksi sa isang pangungutong na ginagawa ng isang matabang pulis na nagngangalang Ricardo Vargas. Dala ng kanyang tapang at mga prinsipyong hindi matitinag, hinarap ni Maria ang opisyal at binigyan ito ng isang aral na hinding-hindi nito malilimutan. Ito ay isang kwento ng pagtatagpo ng lakas na pisikal at moral, kung saan pinatunayan ng isang magandang babae na ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa uniforme, kundi sa isang pusong handang manindigan para sa tama. Madaling araw pa lamang, may manipis na ulap pa ang bumabalot sa kalangitan ng Maynila. Malamig at sariwa pa ang hangin, hindi pa nararamdaman ang matinding sikat ng araw na karaniwang nagpapahirap sa mga lansangan ng syudad. Si Maria Santos, isang 25 taong gulang na babae na may katawang atleta at napakagandang mukha, ay ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na ritual, ang pagtakbo sa mga maliliit na eskinita sa gilid ng lungsod. Hindi siya isang ordinaryong atleta. Si Maria ay isang international boxing champion, kilala sa bansag na halimaw ng Maynila, na laging nag-uwi ng mga gintong medalya mula sa iba't ibang prestihiyosong torneo sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang katanyagan at mahigpit na disiplina, nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang komunidad. Ang daan na palagi niyang tinatahak tuwing umaga ay ang parehong daan na dumadaan sa isang maingay at masikip na palengke sa Quiapo. Dito, ang mga maliliit na tindero at tindera ay nagsusumikap na mabuhay sa pamamagitan ng kanilang mga paninda. Habang unti-unting dumarami ang tao, ang hangin ay napupuno ng tunog ng mga busina ng jeep, mga kampana ng mga tricycle, at ang masiglang kwentuhan ng mga mamimili at nagtitinda. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, may isang boses na pumukaw sa atensyon ni Maria. Isang boses na magaspang at puno ng pagbabanta. Sa harap ng isang luma at maliit na sari-sari store, nakita niya ang isang lalaking malaki ang katawan, nakasuot ng asul na uniforme ng pulis, na sinusulyapan ang isang matandang tindero. Ang lalaki, na tila walang anumang awa sa kanyang mukha, ay mayabang na naniningil. Sa malakas na boses, humihingi siya ng pera mula sa matanda, na para bang ito ay isang obligasyong dapat tuparin. Agad na naintindihan ni Maria ang sitwasyon. Ang tawag dito ay kotong. Alam niyang hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Huminto siya sandali. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang dibdib ay nagsimula ng kumulo sa galit. Matalim ang kanyang mga matang nakatitig sa tanawin. Ang matandang tindero, na maisuot na luma at punit-punit na damit, ay nanginginig na kinakapa ang kanyang bulsa, habang nagmamakaawang bigyan siya ng kaunting luwag. Ngunit ang pulis, na walang pakialam, ay hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap. Hindi kayang manahimik na lamang ni Maria. Mula pagkabata, itinuro sa kanya na huwag hayaang maganap ang kawalang katarungan ng walang paglaban. Nagpasya siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Tumayo siya sa pagitan ng matandang tindero at ng pulis, at nagsalita sa isang malinaw na boses na hindi pasigaw, "Anong ginagawa mo? Hindi ganyan dapat umakto ang isang alagad ng batas." Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid, ngunit puno pa rin ng kontrol, tulad ng isang boksingero na laging pinamamahalaan ang kanyang emosyon bago magpakawala ng suntok. Ang pulis, na kalaunan ay makikilalang si Isa Ricardo Vargas, ay lumingon na may mapanuyang tingin. Malaki at medyo mabilog ang kanyang katawan, at ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo kahit hindi pa gaanong katanghalian. Hindi niya matanggap na guluhin siya ng isang batang babae na mas maliit pa sa kanya. Sa isang mayabang na tono, hinamon niya si Maria. "Ito'y usapan namin. Huwag kang makialam." Ngunit hindi na tinag si Maria. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, iginigiit na ang pangungutong ay isang krimen at hindi maaaring palampasin. Ang mga sumunod na pangyayari ay walang sinuman ang nakapaghanda. Isang komprontasyon na magbabago sa kapalaran ng dalawang taong ito sa isang paraang hindi inaasahan. Hindi umatras si Maria kahit isang hakbang. Kahit na ang matalim na tingin at malaking katawan ni Isa Vargas ay sumusubok na takutin siya, sanay na siyang harapin ang mga kalaban na mas matangkad at mas mabigat sa loob ng boxing ring.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang laban sa esports, ito ay tungkol sa prinsipyo at katarungan. Sa isang boses na malakas ngunit mahinahon, muli niyang iginiit na walang dahilan para sa isang alagad ng batas na gumawa ng labag sa batas. Tindahan ito ng isang ordinaryong mamamayan. Nagtatrabaho siya ng husto araw-araw para lang makakain, hindi para bigyan ka ng pera ng sapilitan, sabi ni Maria na may buong kumpiyansa. Si Vargas, na sa una ay minamaliit lamang si Maria, ay nagsimulang magpakita ng pagkainis. Nanliit ang kanyang mga mata at kumuyom ang kanyang mga kamao, ngunit hindi pa siya gumagalaw. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang otoridad bilang isang pulis, kahit na malinaw na mali ang kanyang ginagawa. Sino ka ba sa akala mo? Huwag kang magmalinis dito. Kung hindi mo alam ang usapan namin, huwag kang sumausaw, sagot niya nang may pagkasarkastiko. Sinusubukang ibaba ang tingin kay Maria dahil nakikita niya ito bilang isang ordinaryong babae na walang alam sa patakaran. Ngunit hindi na tinag si Maria. Kilala niya ang mga taong tulad ni Vargas, mayabang dahil sa uniforme, arogante dahil pakiramdam niya ay protektado siya ng kanyang posisyon. Alam na alam ko kung sino ako, sagot ni Maria nang walang pag-aalinlangan. At alam ko rin kung sino ka dapat. Isang tagapagtanggol ng mamamayan, hindi isang banta sa mga mahihina. Bawat salita niya ay tumatama na parang isang tumpak na jab. Sa kanilang paligid, nagsimula nang magkumpol ang ilang tao, nag-uusisa sa kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga tindero ay nanonood, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at pag-asa. Umaasa silang may isang taong sa wakas ay maglalakas loob na sawayin ang pang-aabuso na matagal na nilang tinitiis. Hindi lahat ng tao sa paligid ay mailakas ng loob na magsalita, ngunit ginawa ito ni Maria para sa mga nananahimik. Alam na alam niya ang hirap ng buhay. Naranasan niya ang kahirapan noong bata pa siya, kung saan kinailangan niyang bumangon mula sa wala gamit lamang ang matibay na determinasyon at ang mga guwantes sa kanyang mga kamay. Kaya naman hindi niya kayang hayaan ang isang matandang tindero na tratuhin na parang basura ng isang opisyal na dapat sana inagtatanggol sa kanila. Pinagkatiwalaan ka para panatilihin ang kaayusan, hindi para takutin ang mga ordinaryong tao. Ngunit ang pangaral na iyon ay hindi ang katapusan ng usapan, sa halip, ito ang simula ng isang mas mainit na komprontasyon. Ang tingin ni Vargas ay nagsimulang magbago mula sa pagkainis patungo sa galit. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Ang kanyang amor propyo ay nayurakan sa harap ng publiko ng isang babae. At para sa isang tulad niya, iyon ay isang insulto na hindi niya matatanggap. Nagsimula siyang magpakita ng reaksyon na nagpaalerto kay Maria. Nanigas ang kanyang katawan, bumilis ang kanyang paghinga, at ang kanyang mga mata ay naging mailap. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang sitwasyon na nagsimula bilang isang simpleng pagtatalo ay naging isang bagay na mas mapanganib. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang karaniwang ingay ng palengke sa umaga ay biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kina Maria at Vargas. Dalawang magkaibang karakter, isang batang atleta ng boxing na puno ng disiplina, at isang malaking pulis na puno ng galit. Sa mga sandaling iyon, nagpasya si Vargas na ipakita kung sino ang mas malakas sa isang paraang hindi inaasahan. Humakbang siya pasulong at, sa isang mabilis at marahas na kilos, itinulak niya ang dibdib ni Maria gamit ang dalawang kamay. Kahit na nagulat, nagawa ni Maria ang balansihin ang kanyang sarili. Ngunit ang tulak ay sapat na malakas para siya ay mapaatras. Nadulas siya sa basang sahig sa tabi ng tindahan. Bumagsak siya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng isang pulis. Ang kanyang katawan ay lumagapak sa lupa, at ang alikabok at buhangin ay dumikit sa kanyang suot na jogging pants. Napangiwi siya ng bahagya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyang nagsimulang sumunog sa kanyang dibdib. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, may gustong tumulong ngunit takot makialam. Bago pa man makatayo si Maria, nakahanap ng pagkakataon si Vargas na lalo siyang hiyain. Kinuha niya ang isang asul na plastik na timba na ginamit sa paglalampaso na nasa tabi ng pinto ng tindahan. Puno pa ito ng maruming tubig na maihalong putik at murang sabon. Sa isang mayabang at mapaghiganting kilos, itinaas niya ang timba at, sa isang marahas na galaw, ibinuhos ang laman nito diretso kay Maria, na nooy papaangat pa lamang mula sa pagkakabagsak.
Ang maruming tubig ay tumama sa mukha at katawan ni Maria. Malamig, malagkit at puno ng dumi. Ang kanyang buhok ay basang-basa at ang kanyang kulay abo na t-shirt ay agad na naging marumi. Marami sa mga nakapaligid ang napahinto sa paghinga. Ang ilan ay nagtakip ng bibig habang ang iba ay nagsimulang magbulungan ng may galit. Ito ay hindi lamang isang pisikal na pag-atake. Ito ay isang pampublikong panghihiya na ginawa ng isang opisyal na dapat sana ay nagpapanatili ng kaayusan. Ngunit ang hindi alam ni Vargas ay kalalampas niya lang sa isang linya na hindi dapat tawirin sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng tilamsik ng maruming tubig, hindi umiyak o tumakbo si Maria tulad ng inaasahan ni Vargas. Nanahimik lamang siya sandali, pinatulo ang tubig mula sa dulo ng kanyang buhok, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang matalas na mga mata ay muling nagliwanag, sa pagkakataong ito ay may nag-aalab na galit na hindi pa nakikita dati. At sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na may malaking mangyayari. Nanatiling nakaupo sandali si Maria, habang ang tubig ay dahan-dahang tumutulo mula sa dulo ng kanyang buhok at sa kanyang basang-basang damit. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, ang kanyang galit ay nagsimulang mag-apoy na parang baga na binuhusan ng gasolina. Hindi siya galit dahil napahiya siya. Sanay na siyang harapin ang mga panlalait at mas mabibigat na hamon sa loob ng international boxing ring. Ang talagang nagpainit sa kanyang dugo ay ang paraan ng pagmamaliit ni Vargas sa batas, ang pang-aapi sa mahihina, at ang walang pakundangang panghihiya sa isang tao, dahil lamang sa pakiramdam niya ay may kapangyarihan siya. Dahan-dahan tumayo si Maria. Ang kanyang mga kilos ay hindi nagmamadali, ngunit puno ng kontrol. Tulad ng kung paano siya nagsisimula sa unang round sa ibabaw ng ring. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Vargas, na nakatayo pa rin ang mayabang, na para bang may napanalunan siya. Ngunit hindi na nagsalita si Maria. Sapat na ang mga salita. Ngayon na ang oras para bigyan ng aral ang matabang pulis na hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ang unang hakbang ni Maria patungo kay Vargas ay napakatatag. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang umatras, bumubuo ng isang natural na bilog. Tila alam nilang ang susunod na mangyayari ay hindi na isang ordinaryong away-kalye. Ito ay isang laban. Ang ilang matatandang tindero ay tahimik na nagdarasal na sana ay mapabagsak ng batang babae ang pulis na matagal nang naging banta sa kanila. Samantala, si Vargas, kahit na nakita ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Maria, ay nanatiling kampante. Inakala niyang sapat na ang kanyang malaking katawan para takutin ang kanyang kalaban. Ngunit isang bagay ang hindi niya alam, si Maria ay hindi lamang isang ordinaryong boksingero. Siya ay isang world champion. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sinanay, bawat kilos niya ay planado, at bawat suntok na kanyang pinapakawalan ay may mataas na katumpakan. Nang 1 metro na lamang ang layo nila sa isa't isa, pinakawalan ni Maria ang unang suntok, isang mabilis na jab sa tiyan ni Vargas. Ang suntok ay napakalakas na halos mapatigil ang kanyang paghinga. Ang malaking katawan ni Vargas ay bahagyang napaatras. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mayabang patungo sa pagkabigla. Bago pa man makabawi si Vargas, ipinagpatuloy na ni Maria ang kanyang atake. Gamit ang kombinasyon ng uppercut at hook na kanyang pinag-aralan ng husto, pinatama niya ang mga suntok sa mukha at tadyang ni Vargas. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa gilid ng labi ng pulis. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Ang kanyang mukha, na dati puno ng galit, ay naging pinaghalong takot at pagsisisi. Maliit na sigawan ng suporta ang nagsimulang marinig mula sa mga tao. Hindi dahil sa gusto nilang makasakit, kundi bilang suporta sa katarungang sa wakas ay dumating. Sinubukan ni Vargas na protektahan ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang karanasan sa pakikipag-away ay malayong-malayo sa galing ni Maria. Tanging pag-atras, pajuwang-giwang, at sa huli pagbagsak sa lupa ang kanyang nagawa. Hinihingal siya at ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Sa gitna ng kanyang nahihilong isip at masakit na katawan, sa wakas ay napagtanto ni Vargas kung gaano siya katanga. Hinamak niya ang isang propesyonal na atleta na mas malakas pa sa anumang uri ng pisikal o mental na karahasan. At higit sa lahat, natalo siya ng mga prinsipyong matagal na niyang binaliwala, katotohanan, katarungan at dangal.
Mabigat pa rin ang hangin sa paligid ng palengke na tila hindi pa nakakabawi mula sa malalakas na suntok na katatapos lamang. Ang katawan ni Vargas ay nakahandusay sa isalupa, ang kanyang mukha ay may pasa at namamaga. Hinihingal siya at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa paligid nila, ang mga tao ay nakatayo pa rin, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Walang tumulong kay Vargas, hindi dahil wala silang puso, kundi dahil matagal na siyang naging bahagi ng takot na bumabalot sa kanila. Nakatayo si Maria malapit sa kanya, huminahon na ang kanyang paghinga, kahit na ang kanyang katawan ay handa pa ring lumaban kung sakaling subukang bumangon muli ni Vargas. Tinitigan niya si Vargas ng may malamig ngunit makahulugang tingin. Hindi ito paghihiganti, ito ay isang aral. Sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat, sa wakas ay nagsalita si Maria. Akala mo ba pwede mong saktan ang mga maliliit na tao dahil lang nakasuot ka ng uniforme? Nagkakamali ka. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa isang mababa, ngunit matatag na tono. Wala akong halaga para sa'yo, pero hindi rin ako isang ordinaryong babae na hahamakin mo at hahayaang umalis na lang. Tumigas ang kanyang tingin at ang kanyang mukha ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pangalan ko ay Maria Santos, profesional na boksingero, World Welterweight Champion ng BIG. At ngayon, ako ang paalala sa iyo na hindi lahat ng tao ay mananahimik kapag tinatrato ng hindi makatarungan. Ang mga salitang iyon ay parang karagdagang suntok para kay Vargas. Hindi lamang ang kanyang pisikal na katawan ang nasaktan, kundi pati na rin ang kanyang amor proprio na ganap na nawasak. Natalo siya ng isang babae, hindi lang basta babae, kundi isang international athlete na mas disiplinado, mas malakas, at may mas mataas na integridad. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, binabanggit ang pangalan ni Maria. Ang ilan ay nakilala pa siya mula sa mga balita sa sports na lumabas sa telebisyon. Isang world champion ang kumilos para protektahan sila. Ngunit hindi doon natapos si Maria. Yumuko siya ng bahagya, tinitigan si Vargas na nakahandusay pa rin, at sinabing, wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ko rin kailangan ng pagkilala mula kaninuman. Pero makinig ka. Kapag narinig kong ginagawa mo pa rin ito dito o kahit saan, babalikan kita. At sa susunod, hindi ako titigil hanggat hindi ka na talaga makatayo. Ang boses ni Maria ay hindi mataas, ngunit bawat salita ay tumutusok na parang karayom. Sa gitna ng mga tao, ang ilan ay nagsimulang maantig. Sila na matagal ng takot sa mga opisyal na tulad ni Vargas ay nakita kung gaano karupok ang isang taong umaasa sa peking kapangyarihan kapag hinarap ang tunay na lakas na hinubog ng prinsipyo at taon ng pagsasanay. Sa araw na iyon, ang pagkakakilanlan ni Maria ay hindi lamang nabunyag, kundi naging simbolo ng katarungan na sa wakas ay pumanig sa mga mahihina. Nakahandusay pa rin si Vargas sa lupa, ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang mukha ay puno ng pasa at sakit. Ngunit ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa kanyang kalooban. Hindi lamang siya natalo sa pisikal na laban, kundi pati na rin sa moralidad. Sa paligid niya, ang mga taong dating takot sa kanya ay nakatayo ngayon ng may matatalim na tingin na puno ng paghusga. Walang tumulong sa kanya, walang humawak sa kanya, at iyon ay mas masakit pa kaysa sa mga suntok sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang sinubukang bumangon, ngunit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang malaking katawan na dati niyang ginagamit para manakot ay hindi siya naprotektahan laban sa tunay na lakas. Sa hirap na paghinga at paos na boses, nagsimula siyang magsalita. Patawarin niyo ako, sabi niya ng mahina, halos pabulong. Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot kay Maria, kundi dahil sa kahihiyan. Kahihiyan sa kanyang sarili, sa lahat ng kanyang ginawa. Nanatiling nakatayo si Maria sa harap niya, hindi lumalapit, hindi lumalayo. Ang kanyang mga mata ay malamig ngunit walang pagkamuhi. Naghintay siya. Alam niyang hindi sapat ang paghingi ng tawad. Ang mahalaga ay kung ang mga salitang iyon ay may kasamang tunay na pagbabago. Ibinaba ni Vargas ang kanyang ulo. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko namalayan kung gaano ako katanga. Akala ko may kapangyarihan ako. Pero ngayon, ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa uniforme o posisyon. Ang ilang tao ay nagsimulang magsalita. May mga nagagalit pa rin, ngunit mayroon ding nagsimulang makaramdam ng awa.
Alam nilang kahit maraming mali si Vargas, may pagkakataon ang bawat tao na magbago. At sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon, mukhang tunay na nagsisisi si Vargas. Tumingin siya kay Maria na mailuha sa mga mata, at pagkatapos ay lumingon sa matandang tindero na matagal ng biktima ng kanyang pangungutong. Nangangako ako, hindi ko na ito ulitin. Magbabago na ako. Hindi agad naniwala si Maria. Ang tiwala, tulad ng dangal, ay hindi nabibili ng mga salita lamang. Ngunit alam niyang bawat tao ay mayroong turning point, at marahil ngayon ang turning point para kay Vargas. Tinitigan niya ito muli at sinabing mahinahon, ang pangako ay hindi lang sinasabi. Ito ay kung paano ka mamumuhay simula ngayon. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis, iniwan ang mga taong nagsisimula ng kumilos, nagtutulungan, at marahil ay nagsisimulang maniwala na ang katarungan ay maaari pa ring dumating. Kahit mula sa isang magandang boksingero na nagngangalang Maria. Ang mga araw pagkatapos ng insidenteng iyon ay nagmistulang iba sa palengke ng Quiapo. Ang hangin sa umaga, na karaniwang puno ng tsismis, ay napalitan ng mga usapan ng ginhawa at pag-asa. Ang kwento tungkol kay Maria Santos, ang iha-5 ng Maynila, ay mabilis na kumalat, naging isang alamat sa mga eskinita. Hindi na nila nakita si Effie Isa Vargas na nangungutong. Ang sabi-sabi, humingi siya ng transfer sa ibang lugar, dala ang aral na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Si Maria naman ay bumalik sa kanyang tahimik na buhay. Patuloy siyang nag-ensayo, naghahanda para sa kanyang susunod na laban, dala ang parehong disiplina at determinasyon. Minsan, kapag tumatakbo siya sa parehong ruta, ningitian siya ng mga tindero. Ang matandang si Mang Lando ay laging nag-aabot sa kanya ng isang bote ng malamig na tubig, isang maliit na pasasalamat na mas malaki pa ang halaga kaysa sa anumang tropeo. Hindi na muling napag-usapan ang nangyari, ngunit ang respeto at paghanga ay nanatili sa hangin. Alam ni Maria na ang kanyang ginawa ay hindi magbabago sa buong mundo, ngunit para sa maliit na komunidad na iyon, nagbigay siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, pag-asa. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sulok, mayroong liwanag, at kung minsan, ang liwanag na iyon ay dumarating sa anyo ng isang kampiyon na hindi natatakot ipaglaban ang tama, sa loob man o labas ng ring. Ang kanyang mga kamao ay hindi lamang para sa kaluwalhasyan.